Yung sperm na ginamit mo sa iyan ni Tangking Lee, binili mo lang ng basta, di kalidad na sperm. Kaya hindi siya magbubuntis kalanman. At hindi ko rin siya minahal. 7 taon kitang minahal, isang katawa-tawa pala. Huwag kang malungkot. Ang bulok na laman dapat alisin agad. Wetang. Sigurado ka bang ibebenta mo ang 20% na shares ng Paycorp? Sa Lucorp, Sigurado. paalala lang ulit. Kapag pirmado na ang kontrata, hawak ko na ang 51% ng Paycorp. Mapapalit na ng may-ari ang Paycorp. Ang asawa mong si PJ ay talagang mawawalan ng lahat. Kuya Aji. Buntis ako. Ikaw ang ama. Ang ganda naman, see you. Alam mo naman, ikaw lang ang gusto ko. Pwede bang hiwalayan mo si Tangking Lee at pakasalan mo ako? Ang ama ni Tangking Lee ay partner sa Paycorp. Namana niya mula sa ama niya ang 20% na shares. Pero huwag kang mag-alala. May prenup kami. Kung hindi siya mabuntis sa loob ng 7 taon, lilipat sa akin ang shares. Saka ko siya hihiwalayan. Ang galing talaga ni Kuya Aji. Gusto ko talagang mawalan siya ng lahat. Mabuti. Sa'yo na ang 1 bilyon. Pagkatapos ng 1 araw, hintayin kita sa abroad para sa turnover. Wala nang gamitin mo ang dekalidad na sperm. Para saktan ako. Tapos na ang kasal natin. Ihintayin kong mabangkarote ka. At magsisi. May perma na kailangan dito, President Pay. Si CU ang magiging chief secretary ko. I-turnover mo lahat ng trabaho mo sa kanya. Kumusta, MS Tang? Ako si Lin Siu. Gusto ko agad siyang ilapit sa akin. PG, ganito ka pala magmahal? May meeting sa business investment bukas. Kailangan kong mag-leave ng 1 araw. Wala akong oras. Mag-turnover na tayo mula ngayon. Galit ka ba? Dati sa ganitong oras, siya ay... Mas mabuti na rin ito. Basta makuha ko lang ang 20% na share sa kanya. Wala akong pakialam sa iba. Huwag mo siyang pansinin. Pakinggan mo. Kapag kailinsyo, maalaga ka. Kapag sa akin, ningiti wala kang maibigay. PG, malapit na. Makakasama mo na ang iyong linsyo. Sino ang nagpahintulot na tanggalin mo ang pangalan ko? Sabi ni Kuya AG, ang opisina na ito ay akin na mula ngayon. Inapauwi ka niya. Lumipat ka na rito. Ikaw, Ano? ayaw mong lumipat. CJ, kung ganoon,
Nasaan ka? See you. Ate, ibinalik ko na sa iyo ang opisina. Bakit mo pa ako sinunog? Gusto mo ba akong patayin? Hala, may nangyari kay Siyu at sa bata. Siyu, okay ka lang ba? Tangking Lee, sobra ka naman. Sabi ni ate, hindi ako karapat-dapat dito sa opisina. Babalik na lang ako sa labas. Ate, huwag kang magalit. Nakita lang ni Kuya AG na nahihirapan ako. Kaya pinapasok niya ako rito. Kung hindi ka masaya, huwag na lang. Hindi ka nga karapat-dapat. 7 taon akong naghirap sa P-Corp. Bago ako nakarating dito. Bakit mo agad-agad gusto magawin? Ang posisyon ko, Nga, araw-araw nagtatrabaho si GNG, hanggang hating gabi. Nagdala ng malaking kita sa kumpanya, bago siya nakaupo dito. Isang baguhan lang siya, hindi talaga siya karapat-dapat. Kahit dahil sa trabaho, ang opisina na ito ay malapit kay GP. Asawa ni GP si GNG Tang. Siya ang dapat na nakaupo dito. Kung galit ka, ate, babalik na lang ako. Buntis si Siyu. Hindi siya dapat mahirapan sa trabaho. Tigil na, Tangking Lee. Ako ang presidente ng Paycor. Huwag mong dalhin dito. Ang ugali mong nang api sa opisina. sinasabi mong inaapi ko si Lin Siyu. Tingnan nyo ang singsing sa kamay ni Lin Shu. Magkapareho ng wedding ring ni President Tang. Binigay mo ba ang wedding ring natin kay Lin Shu? Si Shu ang magiging chief secretary ko. Ang galing niya sa trabaho. May problema ba kung bigyan ko siya ng singsing? Paano magkakaroon ng kaparehong wedding ring? Ang design ng wedding ring na to, kung hindi special order, imposibleng magkapareho. Baka papalitan na ni President P ang misis niya. Kung wala kayong ginagawa, Sumagot na ako. at umalis na kayo? Mula ngayon, opisina na to ni Shu. May bakanteng pwesto sa labas, malapit sa CR. Doon ka na magtrabaho. Mula ngayon, akin na ang lahat ng to. Anong gagawin mo? Mga alak at antigong milyon-milyon ang halaga yan. Nababaliw ka na ba? Tigilan mo yan. Tumigil ka. Iparenovate na lang. Anong nangyari? Ma'am, yung kwarto nyo. Si PJ. Pinapasabog ng mister mo, sabi para matuto ka. Ma'am, ang bait-bait mo sa kanya, ganon pa ang ginawa sa'yo. Dahil lang sinira ko ang opisina sa harap ni Lin Shu. Pinapasabog niya ang kwarto ko. Pinasunog pa niya ang 5 quotes mo sa garahe. Ni-recycle na. PJ, cute ba tong teddy bear? Isa pang litrato. Tama na yan. Isunog na lang lahat yan.
Kaya hindi siya magkakaanak at hindi ko naman siya minahal. May prenup kami kung sa loob ng 7 taon. Hindi siya magbuntis, shares ko na lahat. Tapos hiwalayan ko siya. Dati, kinokolekta ko ang mga itinapon mo. Iniingatan ko pa. Nakalimutan ko lang. Ang itinatapon, di naman mahal. Huwag kang mag-alala, 5 araw na lang. Aalis na ako sa ibang bansa, di mo na kailangang sirain. Mabubuwag na ang pamilya Pay. Ed, pareho pala tayong nasa investment meeting. Ed, Huwag mo akong hawakan. Kuya Aji, gusto ko lang maging close kay ate. Mali ba yun? Kagabi, inalagaan mo ako magdamag. Dapat tinahinga mo na lang, pero pinapunta ka pa rito para samahan ako sa investment meeting. Wala kang kamag-anak dito. Hindi ako mapalagay. Isang gabi lang, kakayanin ko. Ma'am. Isang gabi lang. Noong nagpuyat ka hanggang magdugo ang sikmura mo. Ilang araw akong nagbantay sa tabi mo para gumaling ka. Yan ba ang isang gabi lang para sa iyo? Ate, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Galit ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya na makasama si Kuya Aji. Wala akong kapatid na babae, huwag mo akong tawaging ate. Kung naging kabit ka na, huwag kang magpanggap. Ikaw. Kuya Aji, mga kagalang-galang na panauhin. Magsisimula na ang investment forum. Maupo na po kayo. Kuya Aji. Pasensya na sa nangyari, alis na tayo. Ma'am. Una, ating anyayahan ang project head ng Chanki AI, si MS Wang, para magbigay ng presentasyon. Palakpakan po natin. Ibabahagi ko sa inyo kung paano binabago ng AI ang buhay nating mga tao. Aalis na ako sa corporation papunta ibang bansa. Kaya kailangan ko maghanap ng mga promising na proyekto. Sa investment forum na ito para kumita pa. Salamat sa inyong lahat. Sino ang gustong mag-invest sa Chanki AI project? Minimum investment, 5 milyon. Maganda ang future ng AI technology. Promising ang project na ito. 6 milyon. MS Tang, interesado rin ako sa project na ito. Sa tingin ko, hindi mo naman ako sasabayan dahil sa pagkakaalam ko. Wala kang ibang pera kundi sahod mo lang. Si Kuya PG, hindi naman nagbibigay sa iyo ng extra, di ba? Hindi lang extra, pati sahod ko. 8,000 lang kada buwan. At ang 8,000 iyon, napupunta lahat sa pamilya. Pero ngayon, iba na. May 10 bilyon ako. 20 milyon. ₱31 milyon. MS Tang, saan galing ang pera mo? Baka hindi mo mabayaran at makasuhan ka ng estafa. 40 milyon. Emeline, mukhang nahihirapan ka. Baka ikaw, ang hindi makabayad. MS Lin, kung hindi ka natataas, ang investment sa Chanki AI project ay mapupunta na kay MS Tang Kingli. Kuya Aji, Mukhang hindi siya natulungan. Ganoon talaga cash flow ni PG. Karamihan ay inilagay sa pay group, kaya konting cash na lang ang natitira sa kanya. Kung mamuhunan pa siya, wala na siyang kakayahang makapag-risk. Natanggap ng isang misteryosong lalaki ang paalala. Nasa proyektong AI ng Chanki. Kahit gaano kalaki ang inilabas ng iba. Lalampasan niya ito ng 1 milyon para ibigay ang proyekto kay Miss Lin. Para kay Linshu, hindi mo na inisip ang kaligtasan ng P Group. Miss Tang, magkataas ka pa ba? Ang proyektong line ng Tianqi, bukod sa malaking puhunan. Kailangan din ng taong may sapat na kaalaman at koneksyon. Marami akong karanasan, kaya mas may kredibilidad ako kaysa kay Miss Lin. Regress Wang, naniniwala akong gagawa ka ng tamang desisyon. Ito, Ang Pay Group ay handang maging suporta ni Miss Lin ng walang kondisyon. MRS Wang, huwag kang mag-alala sa koneksyon. Hindi ba ito si Pei Ji, ang Crown Prince ng Pei family sa Nancheng? Hindi ba mag-asawa si MR Pei at Miss Tang? Bakit siya tumutulong sa ibang babae? Mukhang papalitan na ang asawa ni MR Pei. totoo ba? E di si Miss Lin na lang ang pipiliin ko. Sige, pag natapos na ang pagbili ni Amy ay Lu sa Pay Group. Wala nang laban ang Pay Group. Miss Tang,
Naibook na ang flight papuntang ibang bansa. Alis sa loob ng 3 araw. Miss Tang, hindi ka gumastos ng kahit piso ngayon. Dapat mo akong pasalamatan, nakakatipid ka. Nga, dapat kitang pasalamatan. Dahil inilubog mo ang pay group sa kapahamakan. Ano ang ibig mong sabihin? Pinapauwi tayo ng mga magulang natin sa lumang bahay. Ingli, wala na ang mga magulang mo, anak. Sana magkaanak kayo para sa hinaharap. May kasama ka. Para masaya ang pamilya. Sa mga taon ko sa pamilya Pei, mabuti silang trato sa akin. Aalis na ako. Dapat ko silang magpaalam. Tara na. Dati, palagi siyang sumasabay sa akin sa likod. Bakit ngayon? Uwi rin siya sa lumang bahay. Sinabi sa akin ni Aji na gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para ipakilala ako sa tito at tita. Akala ko gusto niya akong isama. Pero si Linshu pala ang gusto niyang dalhin. Para ipakilala sa mga magulang niya. Aji, baka hindi ako gusto ng kito at tita. Hindi naman. Noong aksidente, kung hindi mo ako nailigtas bago sumabog, patay na sana ako noon pa. Kung malaman nila na ikaw ang nagligtas sa akin noon, masaya pa sila. Yemem, Ang aksidente. Ako ang nagligtas kay PG. Pero si Linshu ang kumuhang kredito. Pero hindi na mahalaga yon. Nga pala, noong iniligtas mo ako, nasugatan ang braso mo. Nasaan na ang peklat mo? ako. Pangit kasi ang peklat, kaya pinaalis ko sa pamamagitan ng skin graft. Shu, ang hirap ng pinagdaanan mo. Huwag kang mag-alala, kahit may ayaw sila. Kapag nakita nila ang sorpresang ito, magugustuhan ka rin nila. Yemem. Tama ka. Walang taong ayaw sa apo. Kahit na, hindi naman ito anak ni PG. Shu, PG, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. ang peklat na ito, Baka, ang nagligtas kay Kuya Aji noon, ay si Tang Tingli. Hindi dapat niya malaman ito. Kuya PG, masakit ang tiyan ko, iligtas mo ang anak natin. siya ang unahin. Unahin ang sugatan. Siya ang unahin. Ginoo, ang babaeng ito ay sobrang natakot lang. Pero ang babaeng ito ay sobrang dumudugo. Kailangan na siyang operahan. Hindi, dapat si Shu ang unang dalhin sa ospital. Ang lahat ng iba pa, hindi mahalaga kung para sa kaligtasan ni Shu. Hindi pwede. Responsibilidad namin ang buhay ng pasyente. Ako ang asawa niya, ako ang masusunod. Dalhin mo siya. Bilisan mo. Ang daming tahi, pero nagising ka rin. Swerte mo talaga. Buti na lang. Nakasav ang bata sa tiyan mo. Kung 1 minuto pa ang huli,
pareho kayong hindi makakaligtas. Ang gwapo naman ng lalaking yun. Ang bait-bait naman sa asawa, pero aksidente din ito. Nagasugat lang ng kaunti ang asawa niya, pero 2 araw na niyang binabantayan. Sa tingin ko, dapat ganyan ang lalaking hanapin mo. Meron namang iba, muntik nang mamatay ang sariling asawa. Hindi man lang dumalaw, hindi sulit. Asawa ko siya. Bakit siya nag-aalaga ng ibang babae? Ha? Magpahinga ka na. Nakapagod din ang mga araw mo. Kumain ka rin, kuya. Asawa ka ni ate, pero ako ang iniligtas mo. Hindi kaya magalit sa'yo si ate. Gago ka. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kahit paulitin ng 100 beses. Pipiliin pa rin kita. Isang araw na lang tuluyan na kitang iiwan. Kapag nabangkarote ang pamilya Pei, sana hindi ka magsisi. Alis ka na sa ospital? Alam kong malaki rin ang tama mo. Ang bait mo pa ring alalahanin ako, Yipei. Kailangan kong magdesisyon ng mabilis noon, kaya si Shu ang pinili ko. Kung alis ka, ihahatid kita sa bahay. Kuya Aji, sumasakit ang tiyan ko. Gusto kitang makita. Sige, pumunta ka na. Hintayin mo ako rito. Susunduin kita pagkatapos kong mag-ayos. Hintay ka lang sandali. PG. Paalam. Ano? Sige na, pumunta ka na. Linshu, buntis ka pala ng anak ko? Nakikipagrelasyon ka kay Peiji. Umuwi ka na ngayon din. Bitawan mo ako. Noong nasa ibang bansa ka, bigla ka na lang umalis. Kung hindi ako lumapit kay PG, hahabol sa akin ang mga naniningil. Mamamatay ako roon. Sabi mo mahal mo ako, pero ngayon, pinapangalan mo ang anak ko sa ibang lalaki. Tingnan mo, kapag namana ng anak natin. Ang yaman ng Camilla P. Hindi ka pa ba matutuwa na tawagin kanyang tatay? Sage, pwede na. Sa bandang huli, magiging sa atin ang kumpanya ng mga pay. PG, ito ba ang taong buong puso mong minahal? Gusto kong makita ang mukha mo. Kapag nalaman mo ang katotohanan. Matibay naman ang katawan ni King Lee. Bakit bigla siyang na-ospital? Pinagmamalupitan mo ba siya? Simula nang bumalik si Shu. Medyo mahigpit lang. Huwag kang mag-alala, Nay. Malapit na siyang ma-discharge. Dadalhin ko siyang bisitahin kayo. Nasaan si Tang King Lee sa kwartong ito? Ikaw ang asawa ni Tang King Lee. Ang kakaiba naman nito, iniwan ang asawang malubhang na sugatan para alagaan ang ibang babae. Ngayong discharge lang, biglang dumating. Anong sinabi mo? Umalis siyang mag-isa. Yemem. Napakahalaga sa kanya ng singsing na to. Bakit itinapon sa basurahan at umalis ng mag-isa? Baka alam na niya ang relasyon ko at ni Shu. Bakit kapag naisip ko to,
Bigla akong kinabahan. Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Boss Tang, talaga bang magre-resign kayo? Gusto pa naming magtrabaho sa ilalim ninyo. Boss Tang, bulag si Boss P kay Linshu. Pero kami, nasa panig ninyo. Salamat sa inyo. Masaya ako sa mga taong kasama ko kayo. Magkita-kita tayo muli sa susunod. Tang Qingli, sagutin mo ang tawag. Sagutin mo na, Tang Qingli. PJ, hindi na tayo magkikita. Ang tinatawagan ay hindi maaaring makontak sa ngayon. Bakit biglang sumakit ang puso ko? Ginoo, dumating na sina tatay at nanay. Baka si Tang Qingli ay pumunta para magreklamo sa mga magulang ko? Sage, naiintindihan ko. Atay, nanay, bakit kayo nandito? Nasaan ang asawa mo? AMEA, may mukha ka pang magtanong. Noong nakaraang araw, kaarawan ng nanay mo, pinapauwi ka si Qingli. Ilang araw kami naghintay, walang dumating. May hinala na akong may problema. At tama nga ang hinala ko. Pagdating ko rito, wala na ang mga gamit ni Qingli. Sabihin mo, ikaw ba ang nagpalayas kay Qingli? Nawala? Nasaan ang mga gamit ni Mrs.? Ginoo, Kayo nag-utos sa mga bodyguard. nabasagin ang mga gamit ng misis. Di ba ninyo naalala? Ano? Basagin ninyo ang kwarto niya. Naalala ko na, mali siya noon, gusto ko lang magbigay ng kaunting parusa sa kanya. Pero hindi ko sinabing palayasin siya. Tama na, sa mga nakaraang taon, kami ang nagpalaki sa'yo ng ganyan. Kaya naging makasarili ka. Makasarili ako, siya ang unang nagwala. Bago ikinasal si Aji Qingli sa'yo, isang dalagang mayaman din siya. Pero ngayon, lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa. Ang pinakamahirap na proyekto sa kumpanya, siya ang gumagawa ng plano hanggang madaling araw. Hindi mo yon napapansin. Malamig ang pakikitungo mo sa kanya. Hindi mo siya pinapansin. Hindi ba yan ang dapat gawin bilang MRS pay? Sa loob ng 7 taon, ako at ang nanay mo, si Qingli ang nag-alaga sa amin. Nung nakaraang taon, nagkasakit ako. 3 buwan sa ospital, hindi makakilos. Si Qingli ang nag-alaga sa akin nang walang pag-atubili. Alam mo ba yon? Tatay, nagkasakit ka? Bakit hindi ko alam? Bakit walang nagsabi sa akin? Ikaw, abalang tao. Sino ang mang-abala sa'yo? Ginoo, abala kayo sa trabaho. 1 beses o 2 beses lang kayo umuwi sa lumang bahay. Pag-uwi nyo, laging abala sa kumpanya. Walang pagkakataon ang misis na makausap kayo. Nang hindi kayo umuwi ng 3 buwan, gumaling na ang tatay. Medyo mabaho sa bahay. Bumili ka ng malaking apartment malapit sa opisina. Itira ako roon ng 3 buwan. Kaya pala, nag-alaga siya kay tatay. Aji, sa buong buhay mo, hindi ka na makakahanap ang taong magmamahal sa'yo tulad ni Qingli. Pahalagahan mo siya. Sage, hahanapin ko siya ngayon. Miss Tang, mula ngayon, ang 20% na shares ng Pay Group ay magiging sa Lu Group. Alam ba ni PJ ito? Hindi mahalaga kung alam niya o hindi. Ang mahalaga, ako ang may kapangyarihang magbigay nito. MR Lu, ang shares ng Pay Group, ay hindi naman katumbas ng 1 bilyon. Paano nyo nagawa? Hindi naman para kay PJ ito. Sa loob ng 3 oras, bilihin ang Pay Group.
Tangking Lee, kung alam ko lang, na ginawa mo ang lahat para sa akin, hindi ko sana ginawa ng ganon. Babayaran kita. Nasa opisina ko si Tangking Lee. Totoo, nagiborsyo na talaga si Tang Tingli. Sayang lang, tingnan mo yung kontrata, yung 20% na shares. Hindi pa rin nailipat kay PG. Medyo nakakalungkot, pero ngayon, pwede ka nang pakasal kay PG. Magiging atin na ang kumpanya ng Pay. Pag-isipan muna, hindi basta-basta mabibigay ang kumpanya ng P. Ikaw pala. Nasaan si Tangking Lee? Hindi ba alam ni PG? Nagpasa na ng resignation si Ad. Pirmado na ang divorce papers. Umalis na siya. Dapat mong pahalagahan siya. Sage. Hahanapin ko na siya ngayon. Umalis na. Ganon. Para sa hinaharap. Pwede na tayong magkasama ng hayagan. Saan siya pumunta? Masakit. Pasensya na, Shu, nagulat lang ako. Paano nangyaring nagdiborsyo si Tangking Lee? Ano nang ibig sabihin ni Aji? Baka nagagusto siya kay Tang Tingli. Hindi pwede, hindi ko papayagan. Hindi ko rin alam, baka naisip ni ate. Malapit nang matapos ang 7 taon. Baka kunin mo ang shares niya, kaya umalis na. Yun pala ang ibig niyang sabihin sa paalam. PG. Paalam. Aji, ayaw mo bang makasama ako? Siyempre naman, ikaw lang ang mahal ko. Ang makasama ka. Ang pangarap ko. Ngayon, pwede ka nang pakasal kay PG. Magiging atin na ang kumpanya ng Pay. Tara, magpakasal na tayo. Yan naman ang gusto ko. Gawing si Shu ang may-ari ng kumpanya ng Pay. Hindi na kailangang magtago. At matakot na malaman ni Tangking Lee. Pero bakit hindi ako masaya? Hala, Boss P. Ang group. Hawak ang 51% na shares. Papasok na para sakupin ang P Corporation. Ano? Ano nangyari? Boss Pay, masama ang balita. Si Boss Tang ibinenta na ang 20% niyang shares. Sa Luz Group. Ngayon sila na ang pinakamalaking shareholder natin. Paano nangyari to? Kung ganun, si Kuya Aji. Hindi na siya ang presidente ng P Corporation. I-activate lahat ng emergency funds. Bilhin lahat ng shares ng Pay sa labas. Agad-agad. Boss P, lahat ng emergency funds sa kumpanya, ginamit niyo na po. Para sa investment ni Miss Lin. Kuya Aji, mga proyekto na yan, tuloy-tuloy na ang pag-usad. Hindi maganda kung bawiin ngayon. Gamitin ang villa ko at lahat ng shares. Manghiram ng pera sa bangko. Opo. Hala, Boss P, Umatay na sa kanyang shoulder. bumagsak ang stock price ng kumpanya. Kapag may pagbabago sa stock price, kailangan lang maglabas ng magandang balita ang P para tumaas uli ang presyo. Shu, gusto mo bang pakasalan ako? Magpakasal tayo pagkatapos ng 3 araw. I-announce natin na magkakaroon na ng tagapagmana ang Pay Corporation. Para tumaas ulit ang shares ng Pay. Okay? Sage, Malapit na akong ikasal kay Shu. Pero bakit hindi ako masaya? Miss Tang. Balita ko magpapakasal na si KJ pagkatapos ng 3 araw. Hindi mo ba gustong umuwi para tingnan? Hiwalay na kami. Sino man ang pakasalan niya. Wala na akong pakialam. Miss Tang. May balak ka pa bang magpakasal? Masaya ang maging single. Pupunta muna ako sa Sisi. Nagpapanggap ka pa. Ingnan natin kung matatakot ka pa. Papatayin kita. Dumating na ang principal. Okay ka lang ba? Naawa lang ako sa'yo kaya tinulungan kita. Huwag ka nang makipag-away ulit.
Pero gusto kitang pakasalan. Siya pala, yung babae na hinahanap ni Linshu. Sa wakas dumating ka na. Swerte ko ngayong gabi. Tulong! Ano yung ingay? Tang Kingli. Saklolo! Sino ka? Nakakagambala sa akin? Kingli, ayos ka lang ba? Itapon niyo siya sa dagat, pakainin sa isda. Opo. Kingli, Ang init! Kingli, Sobrang init! anong nangyari sa'yo? Ang init! Kingli, nadroga ka. Tulungan mo ako. Kingli, tingnan mo kung sino ako. Luting Shen ang daldal mo. Hinahanap mo to. Nakipagtalik ako kay Luting Shen. Tangking Li, Tangking Li. Nakakita lang ng gwapo, hindi na makapigil. Sila talaga ang ganda. Sinira ako ng ganda. Ganyan ka lang, hindi man lang responsable. Tapos alis ka na lang. Gigising ka na. Lasing ako kagabi, kalimutan na natin yun. Ikaw ang nang-rape sa akin kagabi. Matatanda na tayo, hindi ka naman siguro magdadabog, Boss Lu. Bukas makalimutan mo na ko. Unang beses ko iyon kagabi. Panagutan mo ako. Paano ko pananagutan yon unang beses? Huwag naman sana, babayaran ko pa siya ng 10 bilyon. Pakasalan mo ako. % ng shares ng Lu Group. Ang dot ko. Luting Shen, may asawa na ako dati. Alam ko. Hindi ka ba kakagaling lang maghiwalay? Pero aksidente lang kagabi tayo. Hindi naman tayo nagkakagustuhan. May malubhang sakit ang tatay ko, pangarap niya. Makita akong mag-asawa at magkaanak. Tulungan mo ako, pwede ba? May asawa na ako dati. Gusto mo pa rin ba akong pakasalan? Nandyan na ang prinsipal. Ayos lang yon. 3 araw mo lang ngayon. Ikakasal na tayo. CJ, Boss Lu, handa na ang sasakyan, pwede na tayong umalis.
Si Miss Tang po, yung taong minahal ninyo sa lahat ng mga nakaraang taon. Tara, Boss Lu, kayong dalawa ni Miss Tang, talagang may pagkakataon. Sa aking investigasyon, yung bumili ng sperm sample ninyo ay si Miss Tang po, Boss Lu. Kailan ninyo nalaman na ang dinadalang tao ni Miss Tang ay anak ninyo? Maligayang pag-uwi, Mrs. Kilala mo ako. Siyempre po. Ang larawan ninyo ay nakasabi sa dingding ng kwarto sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayon, sa wakas ay nakita ko na rin ang tunay na tao. Larawan ko. pasok muna tayo. Miss Tang. 10 taon, ang aming amo ay naghintay ng napakahaba. Sa wakas ay nagbunga rin ang kanyang paghihirap. Nag-antay siya sa akin ng 10 taon. Noong araw na ikinasal kayo kay P. Ang aming amo ay nagkulong sa kanyang kwarto ng buong 10 araw. Uminom ng alak hanggang sa magdugo ang tiyan. At sa huli ay nailigtas sa ospital. Bakit parang gusto niya ako? Kakilala lang namin. Sa lahat ng mga taong ito, laging gustong malaman ang balita tungkol sa inyo. Pagkatapos makakuha ng ilang impormasyon, muling malulungkot ng ilang araw. Natatakot kami na baka isang araw ay hindi na niya mapigilan. At Wu, huwag muna, buntis si Miss Tang. Maghanda ka ng gamot pampalakas ng bata. Pumasok muna tayo sa kwarto. Nakasabit talaga ang larawan ko sa kwarto niya. Baka matagal na niya akong kilala. Dito na tayo titira sa hinaharap. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Luting Shen, hindi pa ako handa. Nagbibiro lang ako, alam ko. Medyo hindi mo pa matanggap. Dito ang kwarto mo sa hinaharap, ako sa katabing kwarto ng bisita. Ikaw na lang ang dito, ako na sa kwarto ng bisita. Hindi pwedeng ganoon. Walang sariling banyo ang kwarto ng bisita. Mahihirapan ka bilang babae. 7 taon kaming kasal ni Paige, hiwalay ang tulugan. Pinatulog ako ni Paige sa kwarto ng bisita. Wala ring sariling banyo. Tang Qingli, saan ka nang galing nitong mga nakaraang araw? Ikakasal na ako kay Lin Shu. Ganito na kalate, sino yan? Isang taong walang kinalaman lang. Walang kinalaman? Di ba ito ang gusto kong mangyari? Pero bakit ang sakit ng puso ko? Akala ko't nakapag-set na kami ni Shu para magsukat ng wedding gown. Bakit bigla kong naalala si Tang Qingli? Sir, oras na po ng appointment ninyo. Wala pa po ba si MS Lin? Maghintay tayo ng konti. Sir, 1 oras na po ang nakalipas. Ilang beses na rin pong tumawag. Hindi na po kaya darating si MS Lin. Baka naman tumakas ang nobya. Baka may nangyari. Imbestigahan agad kung nasaan ngayon si Lin Shu. Boss P, nasa bar po uminom si MS Lin. Ano? Nasa bar siya? Nakalimutan kaya niya ang oras? Kahapon ko pa sinabi sa kanya.
sa ibang araw na lang ang pagsukat ng gown. Talagang di ka magpapakasal kay Pei? Ayoko nga. Ang laki-laki ng utang niya ngayon, kapag ikinasal ako sa kanya. Sa akin lahat ng utang. Di ako tanga. Di ba sabi mo, kukunin mo ang yaman ng pamilya Pei para sa anak natin? Gusto ko rin, pero malapit nang maging Lu Corporation ang P Corp. Hindi na si PG ang presidente ng P Corp. Buti na lang, mayon akong ilang investment projects na binigay sa akin ni PG. Grabe talaga si Tang Qingli. 20% shares, ibinenta agad. At ginawa pa niyang ganito si Pei. Siya, talunan ko lang yan. Nung sinira ko opisina niya at sinunog sarili ko, di ba agad-agad? Sinira ni PG kwarto niya. Sa isang investment project na ito, lahat ng puhunan ay akin na. At ikaw, bakit ka pa nagpa-ospital? Dahil din ba sa kanya? Gusto kong pabayaan siya ni PG para pumunta sa akin. Matibay pala buhay niya. Gabi ang sugat, di pa namatay. Wala na bang galit yon? Si PG ang nakaharap sa akin. Siya. May lakas ba siyang magalit? Akala ko si Tang Qingli ang nag-inarte. Ako pala ang mali. Imbestigahan mo si Lin Shu, ang kanyang buhay sa ibang bansa nitong 7 taon. PG, tulungan mo ako. Tulong. Imbestigahan mo rin kung sino talaga ang tumulong sa akin. Qingli, sana hindi ikaw. Tatay, nanay. Pinagsabihan ka naming pahalagahan si Qingli. Ano nangyari? Naghanap ka ng kabit. At ipinagmamalaki mo pang pakakasalan siya. Sasabihin ko na sa'yo. Hindi ako sang-ayon, kalimutan mo na yan. Alam namin ng tatay mo ang problema ng kumpanya. Ito ang ipon namin sa buong buhay, baka makatulong ito. Para malampasan ang problema, si King Lee lang ang kinikilala naming manugang. Kalimutan mo na ang kasal mo kay Lin Shu. Tatay, nanay, tungkol dito. Bibigyan ko kayo ng kasyasiyang sagot. Sasabihin ko ulit, maliban kay Qingli. Walang ibang babae ang papasok sa pamilya Pei. Walang hiya. Boss P, ang impormasyon ni MS Lin Shu sa ibang bansa. Nandito na. Nakipagsama si MS Lin sa mga illegal na lugar, magulong buhay. Nang makilala si Zhang Sihao, naging stable. Pero sugalero si Zhang Sihao. Tumakas pagkatapos mangutang. Hinanap si MS Lin ng mga pinagkakautangan. Kaya umuwi si MS Lin at hinanap kayo. Pa sa taong, tuko siya sinaktan. Naimbestiga na ba kung sino ang tumulong sa aksidente noon? Maghanda ka na. Mali pala ang taong kinilala ko sa loob ng mga taon. Kuya Aji. Kuya Aji, narinig kong pinigil mo ang luan. Ginamit mo ang pera ni Tito sa kumpanya. Stable na ang stocks. Anong ginagawa mo dito? Kuya Aji, kahapon dumating ang kaibigan ko, kaya hindi ako nakapag-fitting ng gown. Huwag ka nang magalit. Stable na ang stocks ng Paycorp. Gusto mo pa ring magpakasal? Siyempre. Alam mo naman, ang tagal ko nang naghintay nito. Mayaman ka man o wala, pakakasalan kita. Sej, tuloy ang kasal bukas.
Hindi ba papalitan na ang mga P? Paano pa nila nagawa ang ganito kagrandeng kasal? Narinig kong pinunduhan ni Lolo Pei para maayos ang sitwasyon. Ang mga Pei ay mayayaman pa rin sa Nancheng. Hindi basta-basta papalitan. Sa palagay ko, swerte ang bagong kasal. Sa panahon ng krisis ng mga P, pumayag siyang magpakasal. Hindi inaasahang gumaling agad si Boss P. Mukhang itatrato siya ng mahal ni Boss P. Ang mga P ay nananatiling mayaman, malapit na akong maging pinakamayaman sa Nancheng. Ang asawa ng anak ng mga P. Mula ngayon, ako na ang nasa ibabaw. Sino ito? Bakit nakatayo sa pwesto ng lalaking ikakasal? Nasaan si Boss P? Baka may mangyayaring pag-agaw ng nobya? Bakit ka nandito? Umuwi ka na. Hindi na ako makakauwi. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ko, hindi na siya makakabalik. Kuya Aji, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Maintindihan mo rin. Siya, Kuya Aji, mga pek ang mga larawang ito. Sinadya niyang sirain ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Maaring peke ang mga larawang ito. Alam ko, Kuya Aji, maniniwala ka sa akin. Binigay niya sa akin ang mga lawan. Maaring totoo ang mga ito. O maaring sa inyong dalawa, may nagsisinungaling. Sino ang nagsisinungaling? Ayo na ang bahala. Kuya Aji, Buntis pa ako sa'yo. paano kita lolokohin? Si Hao, para sa akin as sa bata, panagutan mo na ang kasalanan. Hindi kita pababayaan. Kung ikaw ang nagsinungaling, hindi kita tutulungan. At ipapadala pa kita sa pulisya para sa iyong utang sa sugal. At makulong. Huwag. Totoo ang mga lawang ito. Ang babae na ito ay isang babaeng bayaran. Noong nasa ibang bansa siya, nang babae siya, mami pa akong. Larawan niya kasama ang iba't ibang lalaki. At ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi kay Boss Pei. Tumigil ka. Nagsisinungaling ka. Bakit mo ako sinisiraan? Asabwat mo, Basitang Kingli, sa pagsira sa akin. Ikaw ang laging naninira kay Tang Kingli, ni hindi niya man lang ginawan ng masama. Mayroon akong recording bilang ebidensya. Gusto kong iwan siya ni PG para pumunta sa akin. Pero malakas ang kanyang buhay, nakaligtas siya sa malubhang pinsala. Ang galing, buhay pa rin siya. Hindi ka talaga mapapakasal kay PG. Ayoko nang pakasalan siya. Ang laki-laki ng utang niya ngayon. Kapag pinakasalan ko siya, akin na rin ang utang niya. Akala ko mabuti si MS Lin, hindi pala. Hindi naman kasing ganda ni MS Tang. Isa siyang kabit. Masama lang siya, mahilig sa pera. Aji, mali ko dati. Pwede kong ipa-abort ang bata. Ikaw lang ang mahal ko. Okay. At saka, huwag mong kalimutan. Ako ang nagligtas sa buhay mo. Ang nagligtas sa buyo. Hanggang kailan mo pa ako ipagpapanggap na nagligtas sa iyo? Tao. Ang nagligtas sa akin sa sunog noon. Si Tang Kingli, hindi ikaw. Alam mo na pala, iyano naman? Huwag mong kalimutan, diborsyado na kayo ni Tang Kingli. Ang dami mong ginawang masama sa kanya. Hindi ka na niya patatawarin. Tumahimik ka. Tumahimik ka nga. Kailangan pa bang ipaalala ko sa iyo? Ikaw. Ikaw ang naggabasag ng kwarto niya at noong aksidente. Iniwan mo siyang sugatan, pinili mo ako. Basagin ninyo ang kwarto niya. Ako ang magsusori sa kanya, pero ikaw, dapat parusahan. Parusahan. Anong parusa? Palayasin mo ako. Huwag mong kalimutan. Binigay mo na sa akin ang investment project. Kahit wala ka, pwede pa rin akong mabuhay ng maginhawa. Binigay ko nga sa iyo ang investment project, pero pwedeng kong bawiin ang pondo. Ano ang ibig mong sabihin? MS Lin, ikaw ang pumayag na mag-invest sa aming Chanki AI project. Pero bigla kang nag-withdraw, kaya hindi natuloy ang project. Nagdulot ito ng higit 10 bilyon na pagkawala sa aming kumpanya. Based sa kontrata,
dapat kang magbayad ng 10 bises sa amin. Paano nangyari ito? Ibig sabihin, magkakautang ako ng 100 bilyon? MS Lin. Sa loob ng 3 araw. Kung hindi mo ay deposito ang 10 bilyon sa aming account, magfa-file kami ng kaso at ang buhay mo sa bilangguan matatapos. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Aji, mali ko dati. Hindi na ako ulit. Magsimula ulit tayo, okay? Kahit na hindi ako ang nagsagip ng buhay mo, sa tagal na nating magkasama, wala ba talagang pagmamahal sa akin? Mga tao, itaboy niyo siya. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Paumanhin sa lahat, nakakita kayo ng gulo. Kinakansela ang kasal, umuwi na muna kayo. Mamaya, magbibigay ng kompensasyon ang pay group. Presidente Pay, ipinangako mo sa akin. Pagkatapos kong isiwalat si Lin Shu, tutulungan mo akong bayaran ang mga utang at bibigyan mo ako ng 100 milyong cash. Makapag-abroad ako. Huwag kang mag-alala, ang mga ipinangako ko sa iyo. Gagawin ko, tutulungan kitang bayaran ang mga utang mo. At ibibigay ko rin ang 100 milyon, basta makalabas ka lang. Maraming salamat. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Hoy! Ano? May nag-report sa akin na nag-organisa ng sugal. Hinahabol ako ngayon ng mga pulis. Ikaw ba? Ikaw. King Lee, ipinaghiganti kita. Nahanap na ba kung nasaan ngayon si Tang King Lee? Pupunta ako sa kanya. Presidente Pei, huwag na po kayong maghanap sa kanya. Ngayon ay ang kasal ni Miss Tang at ni Lu Tingshen ng Lu Group. Ano? Kasal? Mag-ayos ka agad ng pribadong eroplano para sa akin. Pupunta ako kay Tang King Lee. Bilisan mo. Napakaganda mo ngayon, Miss Tang. Mas maganda pa kaysa sa mga sikat na artista. Salamat. Bakit hindi mo man lang sinabi na papasok ka? Nahihiya ka ba? Paano na lang sa gabi ng kasal? Huwag mo akong biruin. Bakit ka nandito? Hindi pa naman nagsisimula ang seremonya, di ba? Dumating na ang mga magulang ko, dadalhin kita sa kanila. Hindi ba't mabigat ang sakit ng tatay mo? Nang mabalitaan niyang ikakasal ako, bigla siyang gumaling. Mabilis bang gumaling ang mabigat na sakit? Ayos na, nandito na sila, tara na. Ang bilis ng dating nila at nagmamadali rin tayo sa kasal. Baka may hindi sila magustuhan sa akin. Huwag kang mag-alala, mababait sila. Nang mabalitaan nilang pakakasalan kita. Parang gusto na nilang ilagay ka sa altar. Ganoon ba talaga? Tara na. Ikaw si Ali, no? Ang ganda-ganda mo talaga. Kaya pala minamadali ng anak ko na pakasalan ka. Tita, Naku, mabait na bata. Tingnan mo nga ito. Ito ang mga regalo namin ng tito mo para sa'yo. Medyo nagmamadali kasi, di kumpleto. Yung iba, susundan na lang namin. wag na, ang dami nito. Tanggapin mo na. Sinabi na sa amin ni Assistant Lee na dinadala mo ang apo namin, ang lahi ng mga Lu. Ayos. Mukhang ayaw ni Assistant Lee na magkamali ang magulang ko. Pinangalanan niya agad na anak ko. Mabuti na rin. Para walang gulo. Sabi ko na alam na ni Boss Lu na anak niya yung dinadala ni MS Tang. Pero, kailan niya nalaman? Ma, late na. Aalis na kami. Sig. Ingat. Tang King Lee, ako ang may kasalanan noon. Pero huwag kang alis. Hintayin mo ako.
Nung ikinasal ako kay Paige, masaya ako. Akala ko tunay na pag-ibig, pero sa wakas, sawi. Buti na lang sa pag-aasawa kay Luting Shen. Binigyan niya ako ng masayang kasal. Bagay na bagay. Ang ganda ng MRS Lu. Daw si Boss Lu, naghihintay sa minamahal, kaya di pa nag-asawa. Mukhang si MRS Lu na yon. May minamahal din pala si Luting Shen. Ginoong Luting Shen, gusto mo bang pakasalan? Si Binibining Tangking Li bilang iyong asawa. Sa hirap man o ginhawa. Gusto ko. Binibining Tangking Li, gusto mo bang pakasalan? Si Ginoong Luting Shen. Gusto ko. Ayaw niya. Ayaw niya. King Lee. Huwag mo siyang pakasalan. Naku, yan ang pinakamayaman sa Nanshi. Si Boss P ng P Group. Anong sabi niya? Huwag mo siyang pakasalan? Makakidnap ba siya ng nobya? Si Boss Lu ng Lu Consortium, nagpumilit lang magpakasal. Tapos sa kasal, may gulo pa. Kalaban pa. Ang mayamang pamilyang P ng Nancheng. Paige, di ba ngayon dapat? Ikakasal siya kay Linshu. Bakit siya nandito? King Lee. Huwag kang magpakasal sa kanya. Iniwan ni Boss Pei ang minamahal niyang Linshu. At pumunta sa kasal ko para manggulo. Hindi ba siya nasasaktan? Nagkamali ako ng pagkakilala. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Mula sa sunog, hindi si Linshu. Sa mga nakaraang taon, akala ko siya ang tagapagligtas ko. Kaya't mabuti ang trato ko sa kanya. Alam niya pala na ako ang tunay na nagligtas sa kanya. Kaya't narito siya. Eh ano naman? Kahit na nagkamali ka sa tagapagligtas mo. 7 taon akong kasama mo. Libo-libong araw at gabi, hindi mo pa rin ako nagustuhan. Hindi ba't patunay iyon na hindi ako ang mahal mo? Kundi si Linshu. Hindi ako. Matagal na kitang gusto. Nang malaman kong aalis ka. Nasasaktan ako. Nalulungkot. Namimiss kita. Nang malaman kong si Linshu ay hindi ang nagligtas sa akin. At hindi akin ang anak niya. Hindi ako nagalit. Masaya pa nga ako. Mula noon, alam kong ikaw talaga ang gusto ko. Alam ko. Maami akong pagkakamali. Masyado kitang pinabayaan. Magbabago ako. Babalik ka ba sa akin? King Lee. Mahal kita. Eh ano? Dahil lang sa sabi mong magbabago ka. Mawawala na ang lahat ng hirap na dinanas ko. Bakit? Dahil mahal mo ako, iiwan ko na ang lahat. Para sumama sa'yo. Pesensya na. Bubawi ako sa iyo habang buhay. Bubawi? Babawi sa pag-agaw mo ng trabaho ko para kay Linshu. At pagwasak ng kwarto ko. O bawi sa pag-ubos mo ng pera para kay Linshu. At pag-agaw ng investment project ko. O bawi sa pag-iwan mo sa akin sa kalsada, sugatan. Para iligtas siya, PJ. Tao rin ako. Nasasaktan din ako. Pesensya na. Bigyan mo ka ako ng isang pagkakataon, okay? Pinarusahan ko na si Linshu. May utang siya ng 100 bilyon ngayon. Ipafile ko siya sa korte sa ilang araw, yung mga investment projects. Ibabalik lahat, ibibigay lahat sa'yo, King Lee. Sumama ka sa akin pabalik, okay? Tama na. Ginoong Pei, ito ay aking kasal. Pakiusap, magpakita ka ng kahiyan. Ginoong Lu. Hindi pa matagal ang pagkakakilala mo kay King Lee, di ba? Bakit ka ganyan? Ano man ang relasyon namin ni King Lee? Wala kang pakialam. Ang alam ko lang, asawa ko na ngayon si King Lee. At ikaw, isa ka lang mandarayang ng babae habang may asawa. Karapat dapat na iwanan. Ikaw, Huwag mo siyang hawakan. King Lee. Sinaktan mo ako dahil sa kanya? Gusto mo pa akong saktan? May lakas ka ba? Kung hindi dahil sa awa ko at pinatawad kita noon. Akala mo ba ang pay group ngayon ay sayo pa rin? Basta ibalik mo lang sa akin si King Lee. Ibibigay ko sa iyo ang pay group. Naku, ang pay group ang pinakamayaman sa South City. Ibibigay ng buo. Iyon ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Laging gustong pumasok ng Lu Group sa South City. Kapag nakuha ang pay group, paangkagat kamatis na lang ang pagkuha sa South City. Pasensya na. Si Tang King Lee lang ang gusto ko. Lumabas ka, 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 lumabas ka. King Lee, buntis ka? Ang dinadalang tao ni Ailey ay anak ng pamilya Lu. Hindi siya pwedeng sumama sa'yo. Tama.
Ang pamilya Lu ay 10 henerasyon. Isa lang ang lalaking tagapagmana. Hindi pwedeng hayaang maligaw ang dugo ng aming pamilya sa labas. Ang dinadalang tao ni Tang Qingli, hindi dugo ng inyong pamilya Lu. Ito, Impossible. Qingli, hindi pa isang buwan mula nang umalis ka sa pamilya Pei. Based sa timeline, kahit na sa pamamagitan ng IEA. Hindi pwedeng siya. Ang anak ni Lu Tingshen, akin, di ba? Sinabi ko noon. Ano siya? Anak ng mayamang pamilya, lalagang mayaman? Akala ko nagkakamali ako. Ang putang ito, isang mapag-imbot, gustong umangat sa pamamagitan ng anak. Mapanlin lang na gustong magpakasal sa mayaman, gustong maging reyna. Sa tingin ko, gusto niyang kainin muna ang pamilya P, tapos ang pamilya Lu. Sobra na ang kasakiman. Gusto mo pa bang gamitin ang batang iyan sa tiyan mo? Para dayain ang pera ng pamilya Lu. Pesensya na, Qingli. Gusto ko pang subukan ito sa huling pagkakataon. Hindi kay Lu Tingshen ang bata. Pero hindi rin sa'yo, PG. Nakalimutan mo ba ang semilya sa D? Ay mababang kalidad na binili mo lang ng basta-basta. Alam mo? Paano mo nalaman? Qingli, ako ang may kasalanan, nadala lang ako ng kalokohan. Patawarin mo ako, pwede ba? Hindi kita isusuko, basta sumama ka sa akin. Ituturing ko siya na pang sarili kong anak. Nakakadiri ka talaga. Tito. Tita, pasensya na po. Nadaya ko kayo. Hindi kay Lu Tingshen ang batang ito. Transaksyon lang ang kasal namin. Mas mabuti nang naayos na ito. Ginoong Lu. Napakabuti at napakagaling mo. May mas mabuting babae para sa'yo. Ang kasal natin. Kanselado na. Qingli, akala mo ba talaga? Na dahil lang sa may sakit na tatay ko. At pinilit ako ng pamilya kaya kita pinakasalan. Ang bakit yan? Ay basta-basta lang. Ikaw, Naaalala mo pa ba nung minsan sa kalsada? May binata kang iniligtas na malubha ang sugat. dumating na ang punong guro. Ayos ka lang ba? Naawa lang ako sa'yo kaya kita iniligtas. Sa susunod, huwag ka nang makipag-away. Ikaw pala yung lalaki. Ako. Ang tagal kitang hinintay. Sa wakas, nagpakasal ka na sa akin. Paano kita pakakawalan? Qingli, kahit kanino man ang bata sa tiyan mo, wala akong pakialam. Ikaw lang ang gusto ko. Kaya pala si Lu Tingshen. Ako pala ang minahal niya. Ako ang hinintay niya sa loob ng 10 taon. Hindi pala sa pamilya Lu ang dinadalang bata niya. 10 henerasyon kaming isa ang tagapagmana. Sa henerasyon ko ba ito magwawakas? Mawawalan na ba ng tagapagmana? Lolo, huwag kang mag-alala, may sakit ka sa puso. Huwag mo akong takutin. Qingli, pesensya na. Hindi kita hahayaang umalis. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang tunay na ama ng bata? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't binili mo lang ng basta-basta ang sperm na ito? Ako ang bumili, syempre alam ko kung sino ang tunay na ama. Ako ang bumili, alam ko kung sino ang tunay na ama ng bata. Mukhang hindi alam ni Boss Luna ang bata ay kanya. Sumama ka sa akin, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi, hahayaan ko ang bata na. Hanapin ka ng tunay niyang ama. Ayaw mo naman yun, di ba? Gago ka. Tingshen. Ayokong isang araw, bigla na lang may lalaking lilitaw. At sasabihin siya pala ang tunay na ama ng bata. Pasensya na. Qingli, huwag. Ako. Ganoon ka kapanatag, Boss Pei? Sasabihin mo ba kung sino ang ama? Ang bata sa sinapupunan ni Mistang. Kanino talaga? Baka naman niloloko tayo ni Boss Pei.
Boss Pei, hindi ba't sinabi mong alam mo kung sino ang ama? Kung hindi mo masabi, magpapatuloy ang kasalan namin ni King Lee. Huwag kang mag-asa. King Lee, ang ama ng anak mo, maaaring dayuhan o pulubi. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkakait. Basta sumama ka sa akin, ituturing ko siyang aking sariling anak. Kahit hindi na ako mag-asawa habang buhay. Hindi ako sasama sa iyo. Ayos lang. Basta hindi ka magpakasal kay Lu Tingshen. Sa tamang panahon, hihingi ako ng tawad mo. Boss P, kung hindi mo pa sasabihin. Magpapatuloy na ang kasalan namin ni King Lee. Sandali, gusto mo bang makita? Para mawala na ang pag-asa mo. Ito ang sperm na inuha ko mula sa 2 trilyong halaga ng Jianbang. Ito ang ama ng bata. Anong masasabi mo? Ay, Diyos ko. Diyos ko, ang ama pala ng bata ay si Boss Lu. Kaya pala binigay ni Boss Pei ang sperm ni Boss Lu kay Miss Tang noon. Sa ganito, parang si Boss P ang nagtulay sa kanilang dalawa. Paano nangyari na ganito ang pagkakataon? Ang bata pala ay kay Lu Tingshen? Ibig sabihin, King Lee kay Lu Tingshen? Hindi pwede, impossible ito. Ang anak ko pala ay sa iyo. King Lee, ang anak mo ay anak ko rin. Tingshen, ano ang nangyari? Noon, ayaw kong magpakasal. Pero natatakot akong mawala ng tagapagmana ang pamilya Lu, kaya nag-donate ako ng semilya. Nang malaman kong binili ito ng isang tao, pinahanap ko agad ito ni Assistant Lee. Ito ang resulta. Ang dinadala ni Ailey ay ang anak ng pamilya natin. Impossible. Mga tauhan, alisin niyo siya. Tuloy na ang kasal. Magpalitan ng singsing ang mag-asawa. Ang King Lee. Ngayon, hindi na kita nagkamalian. Pakasal ka sa akin. Alagaan kita habang buhay. Sige, pero huwag mo akong aapihin. Sige. Ginong P. Sino ang tumatawag sa akin? Ginoo, sa wakas gising ka na. Isang araw at gabi ka ng tulog. Nauwi na ba ang misis? King Lee, pasensya na. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Maligayang pagdating, Presidente at Mrs. ng Presidente. Mula ngayon, si Tang King Lee. Ang may pinakamaraming shares sa Lu Corporation. Siya ang chairman ng Lu Corporation at lahat ng desisyon ay dapat sumunod sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Sige, magtrabaho na kayo. Ibinigay sa iyo ng mga magulang ko ang lahat ng kanilang shares. Dagdag pa ang 30% ng shares ko bilang dote. Ikaw na ngayon ang chairman ng Lu Corporation. Ako, manager lang nagtatrabaho para sa misis. Salamat sa inyo, pero hindi ninyo kailangan gawin ito. May pera naman ako. Ang dami ng shares na binigay ninyo. Nakaka-pressure. Alam ko, kaya lang nagpakasal sa iyo si KJ. Dahil sa 20% na shares. Matagal nang kumakalat na tinik sa puso mo ang bagay na yan. Ngayon, ibibigay ko sa iyo lahat ng aking mga ari-arian. Kung sakaling may gagawin akong kasalanan sa iyo sa hinaharap, maaari mo akong palayasin kahit kailan. Tingshen, kung mas maaga lang sana. Kita na kilala. Hindi pa huli ang lahat.
Tara na, may appointment ako sa prenatal check-up. Sabi ng doktor, kamukha mo raw ang bata. Di pa nga ipinapanganak, paano malalaman kung kanino kamukha? Gusto kong kamukha mo siya. Kingsley, hintayin mo ako dito, kukunin ko ang kotse. Kingsley, lugaw na bigas na ako mismo ang nagluto. Tikman mo. Dinukot mo ako. Palayain mo ako. Huwag mo nang hanapin, itinago ko na ang cellphone mo. Kingsley, bigyan mo ka ako ng 1 linggo. Kung talagang gusto mo kang umalis, hahayaan kitang umalis. Baliw. Alam ko, dati, mahilig ka sa lugaw na bigas. Tikman mo, ako mismo ang nagluto. Si Linshu ang mahilig dyan, hindi ako. Nakakatawa, 7 taon tayong mag-asawa, di mo alam na ayaw ko ng lugaw. Di mo alam. Ano pa ang sinasabi mong mahal mo ako? Kingsley, babawi ako. Babawi? Paano mo babawiin ang mga sugat na nakaukit na sa budot naman? Paano mo babawin yon? Sarge Kingsley, tingnan mo, pareho ba ng dati ang kwartong ito? Dati, sinira ko ang kwarto mo. Kinalaunan, hinanap ko sa lahat, unti-unting binuo ulit. Dati, may wedding picture dito, ngayon wala na. Dito, dati, yung teddy bear na basta mo lang itinapon. Ngayon, wala na rin. Kahit ang singsing sa hintuturo, nagbago na, PJ. Lahat ng mga sugat. Hindi yan mababayaran ng basta-basta pagbabawi. Hindi na tayo makakabalik sa dati. Palayain mo na ako. Kung wala na ang wedding picture, pwede tayo magpa-picture ulit. Kung wala na ang teddy bear, bibigyan kita ng 1 kwartong puno ng teddy bear. Halika, Anong ginagawa mo? sasamahan mo ako magpa-picture ng wedding. Ayaw ko. Halika. Ginoo, dumating na ang napagkasunduang oras. Wala pa ba si Miss Lynn? Ano pa ang hinihintay? Ginoo, sa wakas ay dinala mo na ang iyong nobya upang subukan ang kasuotan. Ito na siguro si Miss Lynn. Ang ganda-ganda mo pala. Kaya pala ang tagal mong pinaghintay noong nakaraan. Si Boss K ay handang maghintay ng ilang oras. Para kay Linshu. Naaalala ko noong ikakasal tayo. Kailangan natin magpalitrato. Ayaw mo dahil nakakapagod. Sa sala lang tayo kumuha. Kahit na ganun. Ayaw mo pa ring sumunod. Kingsley, dati akong hindi mabuting tao. Sa hinaharap, tutubusin ko isa-isa ang mga pagkukulang ko. Siya ay si Tang Kingsley, ang aking asawa. Huwag nang banggitin ang anumang naugnay kay Linshu. Dalhin mo siya upang subukan ang kasuotan. Sa ganitong paraan. Miss Lynn, mali ba ang iniulat ninyong sukat? Kumpara sa ibinigay ni Ginoong P, parang mas maliit kayo ng 1 sukat. Ang sukat ni Linshu. Talagang tanda na tanda ni Boss K. Siguradong hinawakan ng maraming beses. Kingsley, ako. Palitan mo ito. Hindi akin ang damit na ito. Hindi na ako susubo. Sage. Pumunta tayo sa kumpanya. May sorpresa pa ako para sa iyo. Tingshen, kinidnap ako ni PJ. Sagipin mo ako. Kinidnap ni PG si Ilay. Gagawin ko ang lahat. Buburahin ko ang Pay Corporation. Hindi ko na siya palalampasin ngayon. Opo. Sumama ang ilan sa akin sa Pay Corporation upang kunin si Madam. Opo. Paige, hindi mo lang tinanggal ang pamumuhunan, gusto mo pa akong makulong. Kung hindi dahil sa buntis ako at maaring mag-apply para sa medical parole, hindi ako makakalabas. Hindi ko kayo palalampasin.
Ay, Boss Tang. Nandito ka na, mabuti naman. Boss Tang, sa mga araw na wala ka, namimiss ka naming lahat. Namimiss ko rin kayong lahat. Kamusta ang lahat kamakailan? Mayroong ilang malalaking proyekto kamakailan. Nakakapanatag ako. Boss P, sinusundan ni Linshu kayong mag-asawa. Natatakot ako na baka may masamang gawin siya sa inyo. Kailangan ko ba siyang patayin? Huwag. Kailangan ko pa siya. Tapos na ang pag-ayos ng opisina. Puntahan natin. Sige, magtrabaho muna kayo. Tara, umupo tayo. Hindi maganda yung dating opisina. Dito ka na magtatrabaho mula ngayon. Pangalawang pangulo ka pa rin ng Pay Corporation. Ganito, magkikita tayo palagi. Para kay Linshu ang pwestong ito, di ba? Matibay naman. Sa hinaharap kapag ikaw at si Linshu ay naghalikan sa opisina na ito, magugustuhan niya siguro. Gardenia. Paborito ni Linshu ang ganito. Bakit hindi ka nagsasalita? Noong kasama mo si Linshu, ganito ka rin ba katahimik? Hindi niya gusto. Ang lalaking napakatamad kumilos. King Lee, pwede bang huwag na natin siyang banggitin? Ayokong umupo dito. Baka may multo. King Lee, akala ko nabenta na ang shares mo? Ito, 20% ng Pay Corporation. Ibabalik ko sa'yo. Boss P. Boss P, may problema. Binili ng Lu Corporation ang lahat ng shares natin. Bangkarote na ang Pay Corporation. Ano? Bangkarote na ang pay. Wala nang saysay ang mga shares na ito. Ikaw ang tumawag kay Lu Tingshen? Sa tingin ko, malapit nang dumating ang asawa ko para sunduin ako. Hindi na kita sasamahan. Mahal, King Lee, ayos ka lang ba? King Lee, wala na ba talagang pagmamahal sa akin? Hayop ka. Naglakas loob kang mag-kidnap kay King Lee. Asawa ko si King Lee. Ikaw ang kumuha sa kanya. Anong mali sa pagkuha ko sa kanya? Diborsiyado na kayo. Noong nagtaksil ka kay Linshu, at dinaya mo siya ng peking similya para makuha ang 20%. Nang shares niya, nawalan na siya ng pag-asa sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ako. TJ, noong pinakasalan kita 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko inakala na magiging ganito. Ang magiging wakas natin. PJ, nakita mo na. May tingsya na ako. Di na kita mahal, wag na tayong mag-usap. PG. Si Tang King Lee ang mahal mo, di ba? Sage. Itikman mo ang pakiramdam na mawalan ng minamahal. Honey, alis na tayo. Ingat King Lee, mag-ingat ka. Bakit di gumagana ang sasakyan ko? Sino ang gumalaw sa sasakyan ko? Buisit. Ano to? Bitawan mo ako. Nababaliw ka na, PJ. Pinabangga mo si Linshu. King Lee, nahulaan mo ba na? Gumalaw ako sa sasakyan ni Linshu. Kaya di mo ako iniligtas? Alam ko na, di ka ganoon kasama sa akin. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Ikaw pala, PG. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang asong nagmamakaawa sa harap niya. Di ka niya pinapansin, sana ako na lang ang mahalin mo. Bakit siya pa ang gusto mo? Kung di mo ako ginaya bilang tagapagligtas ko, di ko sasaktan si King Lee ng ganoon. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Di mo kayang pantayan kahit buhok niya. Di ko siya kayang pantayan, mas mabait lang ako sa kanya. Hayaan mong mabuhay siya, bitawan mo ako.
Ingat. Pidge. Bitawan mo ako. Kailangan dalhin si Shu sa ospital. Ang lahat. Hindi importante kung di si Shu ang pag-usapan. Di pwede, responsibilidad namin ang buhay ng pasyente. Asawa ako niya, sumunod ka sa akin, bilisan mo. Bilis. Kingly. Ito ba ang paghihiganti mo sa akin? Aji, tatay, halika rito. Parang nagising si Aji. Aji. Tatay, nanay. Ano nangyari sa akin? Mabigat ang sakit mo, 3 araw kang nakahiga. Buti na lang. Nakaligtas ka pa. Pero ano? Ngunit, Nasugatan ang iyong bato. Sa hinaharap, natatakot akong hindi ka na magkakaroon ng mga anak. Ito na ba ang kaparusahan para sa akin? Tang Kingly. Nabisita ka na ba niya? Wala. Kung ganoon, paano naman si Linshu? Wala rin siya. nag-miscarriage siya at nasa ospital pa ngayon. Ngunit, inalis na ang kanyang matris, kaya sa darating na panahon, hindi na siya maaring magbuntis ng anak. Kung ganoon, sisingilin natin na. Kasong intentional homicide si Linshu. Pabayaan natin siyang makulong. O sige, Inay, itay. Umauwi na muna kayo. Gusto kong mapag-isa sandali. Ara na. bakit parang hindi maganda ang kalagayan ng emosyon ni Aji? Punta tayo at kausapin natin si Kingly. Kingly, ako at ang nanay mo, ako at ang iyong tiya. Dumating kami ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Tiyo, tiya. Umupo po kayo. Hindi na kailangan pang gawin ito. 7 taon na kaming kasal ni PG sa loob ng 7 taon na ito. Palagi niyo akong itinuturing na parang sarili ninyong anak. Wala kayong utang sa akin. Hindi na kailangan pang humingi ng tawad. Ang ginawa ni Aji sa iyo. Sobra na talaga itong hindi katanggap-tanggap. Wala na kaming mukhang maiharap sa iyo. Kingly, alam namin. Nagkamali si Aji sa pagkakataong ito. Alam din ni Aji ang kanyang pagkakamali, at ngayon, ipinasok niya na sa kulungan si Linshu. At saka, bago pa man nito, walang pag-alinlangan siyang tumayo sa harap mo, at tinanggap ang saksak mula kay Linshu. Dahil nga dito, para sa kinabukasan ni Aji, Hindi na siya magkakaanak. mahal ka niya. Quingly, pwede bang? Pwede ba kayong dalawa na magkasundo ulit? Tiyo, tiya. Palagi kitang nirerespeto mula noon hanggang ngayon.
Ngunit ako at si PG, hindi na talaga pwede pang ayusin. Ngunit, ang kalagayan ngayon ni Aji ay talagang nakababahala. Ayaw natin na pagsisihan niya ito habang buhay. Tingin mo, pwede bang dahil sa kakilala niyo bilang mag-asawa noon? Siya ang nangaliwa habang kasal kami. Niloko niya ako para akalain kong anak ko yung bata ng ibang lalaki. Kahit na, nalaman namin sa huli na anak pala ito ni Luting Shen. Nagawa na niya ang pananakit sa akin. Hindi ko talaga magawang harapin siya ng payapa. Kingli, Wala nang pag-asa pa para sa amin ni PJ. May mga bagay na kapag nagkamali ka na, wala nang balikan. Seks na. Kingli, sa katotohanan, ikaw talaga ang naapi dito. Pagsasabihan ko si Aji, hindi ka na niya istorbohin sa susunod. Mga ninong at ninang. Ito po ang mga shares ng P-Group. Ibinabalik ko na po ito sa inyo ngayon. Ito na lang bilang pasasalamat sa 7 taon ninyong pag-aalaga sa akin. Anak, si PG ang hindi karapat-dapat sa iyo. Grabe, ang ganda ng asawa ko. Kailangan kong bantayan siya ng mabuti kasi baka bigla na lang. May humabol sa kanya. Ganyan ka ba kabahala? Siyempre naman. Ikaw yung babae na hinihintay ko ng matagal bago ko naging asawa. Kapag inagaw ka sa akin, mapapag-isa na ako habang buhay. Itong 7 taon naming kasal, nauwi sa kapwa namin pagkasira. Pareho kaming sugatan. Mula ngayon, hihiwalay na kami ng tuluyan ni PJ. Sa susunod, sulamang ayos, kasama si Luting Shen habang buhay. O aking asawa, nagdadalang tao ka pa at pumupunta ka pa rito para tingnan ang trabaho ko. Walang kwenta ka, dinala ko lang tanghalian para sa iyo. Ginawa ni Nani ang iyong paboritong pakpak ng Coke. Iba talaga kapag may asawang nagmamahal sa'yo. Asawa, anong problema? Mahal, parang manganganak na ako. Ano? Tara na. Punta tayo ng ospital. Pasensya na po, sir. Hindi po pwedeng pumasok ang pamilya. Masakit siguro ang mga anak, no? Opo, Boss Lu. Paschedule mo ako para sa vasectomy. Pag napanganak na to, huwag na ulit. Boss Lu, paano kung gusto pa ng misis ninyong magkaanak? Ah, sige, huwag muna schedule. Mag-iingat na lang ako. Ingli, malapit ka ng mga anak. Ito ang inihanda kong palawit para sa bata. Alam ko, wala na akong karapatang humarap sa'yo. Hayaan mo na lang akong magsilbi ng tahimik sa ganitong paraan. Kung hindi ko pinalitan noon ang semilya, baka itong bata ay anak ko na sana. Baka may pagkakataon pa akong makabalik sa'yo. Sayang. Wala nang kung sakali. Doktor, kumusta? Congratulations, Boss Lu. Babae po ang anak ninyo. Babae. Kaya dalawa na ang prinsesa ng pamilya Lu. Babae pala. King Lee, pesensya na. Nakita ko na ang anak natin. Kamukha mo talaga. Si PJ. Nanggugulo na naman siya. Hindi naman. Baka nagsisisi na talaga siya. Umalis na lang siya, iniwan lang itong gintong palawit at black card. Ang ampaw at palawit para sa anak natin. Handa na yan matagal na.
Mas malaki pa sa kanya. Mas maganda pa ang design. Nagsiselos ka pa sa ganyan? Tinanong ko na ang doktor, pwede ka nang umuwi ngayon. Mahal, 3 buwan na. Pwede na siguro, no? Pwede na siguro. Mahal mo ba ako? Sige, ipakita mo sa akin. Gaano mo ako mahal?